Mapagpalan po tayo mga minamahal sa umagang ito dahil minsan pa tayo po ay nakita-kita dahil mga minamahal, taglay-taglay po natin ang kalakasan nagbubuhat sa ating minahal na Panginoong Jesucristo. At kasama po natin sa umagang ito ang ating pong kaibigan, beloved Pastor Willie Sunga at ang kanyang pong minamahal na asawa. Welcome po kayo kapatid sa mga tao natin mahal na Panginoon. And of course, ang ating pong mahal na kapatid, beloved preacher, Brother Joel Gomez sa kanyang asawa. Kasama po natin. At lahat po ng minamahal, alarin po na hindi ko po nabati ng mga baguhan na hindi po nailista po ito kapatid. Magandang umaga po sa inyo lahat. Praise God. At ang minamahal sa umaga dito, minsan ang pangatin kong pagbulay-bulay mga salita ng Panginoon. Actually, ayaw ko na po sana na magdala po ng mensahe dahil sapat na po kapatid ang mga narinig po natin kanina na dinala po ng aking pangalan na anak na si Brother Elio, ng ating beloved pastor, na tunay po nandiyan po ang kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Alam po ba niyo kapatid na ang ating mahal na Panginoon, alam niya ang lahat ng sikreto ng ating buhay. Hindi ko po alam ang istorya ng buhay po ninyo. Hindi ko alam ang istorya o ang kasaysayan ng buhay po ninyo kapatid. Dahil dito lang po tayo nagkita-kita dahil kayo po ay mga tinawag po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po kayo narito. Tanging ang Diyos lamang ang minamahal ang siyang nakakalam ang buong kwento ng ating buhay. Amen. Amen. Kaya po kapatid, ang ating pag-aaralan sa umagang ito, minamahal, binigyan ko ito ng pamagat, God finished writing your story before He formed you. Ang Diyos, mga minamahal, natapos na po niyang isulat ang istorya ng buhay po ninyo. Bago pa po tayo pinurmahan ng ating mahal na Panginoon at bago po tayo nag-exist sa daigdig na ito, isinulat na po ng ating mahal na Panginoong Diyos ang istorya ng buhay po ninyo. Amen. Amen. Ano po sabi kapatid, dito po sa Jeremiah, chapter 1 verse 5, ang sabi po dito, mga minamahal, bago kita inanyuan sa sinapupunan ay kilala na kita. Amen. At bago ka ipinanganak, ikaw ay aking itinalaga. Hinirang kitang propeta sa mga bansa. Palakpakan po natin ang ating. At dito po kapatid, dito po sa Psalms chapter 139 verse 16, ano pong sabi po dito kung namahal? Nakita ng iyong mga mata ang aking wala pang anyong sangka. At sa iyong aklat, bawat isa sa mga iyon ay nakasulat. Ang mga araw na sa akin ay itinakda nang wala pang anuman sa kanila. Your eyes saw my unformed body. Yun po ang sabi po ni Isaiah sa mga naman. Mga minamahal kapatid, ang ating mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Before the foundation of this world, pinili na po tayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi po tayo ang pumili sa ating Diyos. Bakit ka narito kapatid? Bagkus ang sabi ng Biblia, mga minamahal, na tayong lahat na narito ay tinawag ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi po kapatid ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso Kapitulo 1, versikulo 4, before the foundation of this world, I have chosen you, said the Lord. Amen. Ibig sabihin ng mga minamahal, wala pa ang daigdig na ito. Wala pa ang mundong ito. Wala pa ang ating mga magulang na si Adan, na si Eva, mga minamahal, alam na ng Diyos kung sino ang kanyang ililigtas at kung sino ang kanyang pinili, mga minamahal. Kaya sabi po kapatid, isinulat na ng Diyos ang istorya ng buhay po natin. Alam na ng Diyos
ang mga mangyayari sa mga hinaharap. Alam ng Diyos, itong July 5 na ito, which is, it's not my birthday. Actually, my birthday is on July 7. Sa Martes pa po yung kapatid. Nakasulat na po yan. Alam ng Diyos na bisita po natin si Brother Joe. Alam ng Diyos na bisita natin si Pastor Willie, mga minamahal. Alam ng Diyos na tayo lahat ay narito, kapatid. Dahil merong sovereign power ang ating Panginoon. Amen. God is omnipotent. God is omnipotent. God is omniscient, mga minamahal. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Anong sabi po ni Pablo, kapatid? Ayon sa pagkapili niya sa Kanya. Bago itinatag ang sanglibutan. Upang ano? Upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. You have not chosen me, but I have chosen you, said the Lord. Yun ang mga unang-mahal, ang magandang mensahe po rito. Pero kapatid, alam po ninyo, ang lahat ng narito ng mga tao sa daigdig nito, silang lahat ay mga creation ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero hindi lahat ay tinawag na maging anak ng Diyos. Amen po ba? Yes. Namimili ba ang ating Panginoon? Hindi namimili ang ating Panginoon. Hindi nagtatayo ng tao ang ating mahal na Panginoon. Pero alam ng Diyos kung sino ang magpapatuloy sa paglilingkod at alam ng Diyos kung sino ang maglilingkod sa Niya. At alam ng Diyos because ang sabi ng Biblia, mga minamahal, bago ka pa, kapatid, ipinanganak at pinormahan sa sinapupulan ng iyong ina ay kilala ka na ng ating Panginoon. Hallelujah. This is the good news, mga minamahal, na tayo pinili ng Diyos. Mga minamahal po kapatid, ang sabi po dito that these two verses na ating pong binasa reveal that God is never surprised by our lives. Hindi naman nasusurpresa ang ating Panginoon sa buhay po natin. Hindi naman nasusurpresa ang ating Panginoon na ikaw ay naglingkod sa Kanya. No! Hindi nasusurpresa dyan ang ating Panginoon. Dahil alam na ng Diyos na ikaw ay maglingkod sa Kanya. Amen po ba? Yes, mga naman. At alam naman ng Diyos na ang mga tao ay ayaw maglingkod at hindi sila maglingkod sa Diyos. Dahil ano pong sabi po ni Apostol Pablo na meron po talagang vessel of wrath at meron tinatawag na vessel of mercy. Amen. Yung kasangkapan na kapatid na sila ay pupunta doon sa kapamakan. At meron din naman kapatid ang kasangkapan na ito'y kinahabagan ng Diyos. At ang kasangkapan ito, kapatid, na ang vessel na sinasabi ng Biblia, tayo po yun ng mga Kristiyanong anak, tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Before we took our first breath, mga minamahal, bago pa kapatid, yung pong unang-una na hininga po natin, kapatid, alam po ba ninyo, nakilala na po tayo ng Panginoon. Yes, kilala na po tayo ng Panginoon. He loved us and He had a purpose for us. Meron siyang layunin po para po sa atin. And God knew you before you existed. Alam na ng Diyos, bago ka pa minamahal nag-exist, kilala ka na ng ating Panginoon. Kaya po kapatid, ang iyong pagkapanganak dito sa daigdig nito, it is not an accident. It is not a mistake. Basta ang minamahal, ikaw ay pinanganak sa daigdig na ito, itong lahat ay kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? And even your parents, kapatid, God did. He know your name. Yan ang mahalaga. Alam na ng Diyos yung pangapangalan mo. Yes, alam na po. Bago ka pa minamahal po, bakit kilala ka na ng Panginoon? Kasi ang sabi ng Book of Isaiah, kapatid, na-engrave na ang pangalan mo sa kamay ng ating Panginoon at nakasulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Remember,
Sa Book of Revelation, mayroong dalawang aklat doon. Book of Life and Book of Deeds. Book of Life, kapatid, ito ang mga pinili ng Panginoon na andun po lahat ang mga pangalan po nila. Yung Book of Deeds, kapatid, ito po'y bubuksan kung ikaw ay umaasa sa iyong mga mabubuting gawa at pinagmamalaki mo na ikaw ay maligtas sa iyong mabubuting gawa. Ito mabubuksan, kapatid, ang tinatawag na Book of Deeds, kapatid. At doon, mga minamahal, makikita kung yun ang siyang ginagawa mong sandigan ng iyong kaligtasan. Ito kahakulan ng ating Panginoon. But remember, walang makakaligtas at hindi pwedeng ipagyabang ang ating mga mabubuting gawa na pwede tayong maligtas. Bagkus, kapatid, mga minamahal, ang kaligtasan, ito po ay regalo ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Anong sabi po ng Ephesians chapter 2, verse 8 up to 10? Mga minamahal, pakinggan po ninyo, himayin po natin ito. Ano sabi po ni Pablo, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Naligtas na po tayo. Kasi ipinako na ang ating Panginoon, nagkatawang tao ang ating Panginoon, ipinako siya sa krus, kapatid, at ang sabi po niya, it is finished. Anong sabi po niya? It is past tense, paminamahal. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Hindi sinabi kayo'y maliligtas. Ang sabi sa English, for by grace are ye saved through faith, sa magitan ng ating pananampalataya. Doon tayo maliligtas, paminamahal. At alam po sabi po dito, kapatid, patuloy yung basa, and this is not your own doing. Hindi sa magitan ng ating mga gawang mabuti na ating pwedeng ipagyabang na tayo maligtas. Bagkus, anong sabi po mga minamahal ng banal na kasulatan? Ito ay kaloob ng Diyos. Sabi ko yung Brother yun? It is a gift from God. Gift. Yung kaloob kasi, mga minamahal, sa wikang Tagalog, parang medyo mababaw na, no? Pero ito po ay regalo. Kapag sinabing regalo, mga minamahal, ito'y hindi mo pinagtrabaho. Amen po ba? Ano sabi po dito? It is the gift of God. Right. Ngayon po, mga minamahal, birthday ko, mga minamahal, after this, meron po tayong maliit na celebration. Binigyan niyo ako ng regalo, mga minamahal. Ito bang regalong ito'y pinagtrabaho ko upang bigyan niyo ko ng parang kabayaran? No. Ito'y regalo po niyo sa akin dahil, mga minamahal, binibigyan niyo ko. Pero it's not a wage. Hindi ito sahod. Amen po ba? Ito'y regalo. Halimbawa na, mga minamahal, ibinibigay ko ang regalo sa aking kaibigan na si Brother Homer. Yung regalong binibigay ko sa kanya, ayaw niyang tanggapin. Ibig sabihin ba, yung regalong binibigay ko, ma-enjoy ba niya o hindi? Of course, hindi. Kasi, binibigay ko nga ng regalo, ayaw pa tanggapin. Yung ibig sabihin ng kapatid, binigyan na po tayo ng regalo ng kaligtasan ng ating Panginoon. Now, all you have to do now is to have faith doon po sa finished work. Doon po sa tinapos na ng ating pinakamamahal ng Panginoong Jesucristo, yun lamang ang pamantayan. Yung pananampalataya mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi po dito sa 9, not a result of works. Hindi ito resulta ng iyong ginagawang mabuti. Dahil yung mabuti na ginagawa mo ngayon, yun ay bunga ng Santong Espiritu na nasa puso mo. Amen? At hindi yung galing sa'yo. At ang sabi mo naman, hindi sa makita na magawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Sa Diyos, mga minamahal, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa. Workmanship, mga minamahal. Tayo ay mga minamahal, talagang nandun na, nakadesign na. Sabi ko nga, kapatid, na bago pa tayo nag-exercise po ito, tinapos na ng Panginoon ang istorya ng buhay po natin. Tinapos na po yan. Alam na ng Panginoon yan, mga minamahal. At for we are His workmanship, created in Christ Jesus for what? For
good works. Ibig sabihin mo, minamahal, the moment na tinanggap mong Panginoon, dahil tinanggap nga ang regalo niya sa iyo, yung manifestation of good works, kapatid, makikita na yan sa buhay mo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, kasi hindi naman po natin kaya baguhin ang ating mga sarili. Kaya tayo narito, kapatid, mga minamahal, napakasarap magmadyo ngayon, napakasarap, nandun na yung mga iba sa sabungan, nandun na sa mga minamahal sa inuman, pero tayo ay narito, nagtitipon, nagpupuri, sumasamba sa ating mahal na Panginoon. Everyone say, praise the Lord. God sees the whole story. Nakikita na ng Panginoon ang buong istorya ng buhay mo. Bukas, makakareceive ka ng pagpapala, nakasulat na yan. Sinulat na yan ng Panginoon. Yes, kasi tinapos na ng Diyos ang istorya ng buhay mo. At alam na ng Diyos kung sino ang magpapatuloy sa inyo sa paglilingkod sa ating mga ito. Alam niyo, kaya sabi niya, ang magtitiis hanggang sa wakas, sila ang maliligtas. Ang magtitiis. Kung hindi ka tunay na pinili ng Diyos, of course, hindi ka magtitiis. Amen? Konting pagsubok lang. Mga minamahal, ayaw mo nang sumamba. Binati mo ang kapatid, hindi ka lang nabati, natisod ka na. Ibig sabihin, kapatid, hindi ka pa nag-grow. Pero ang mga tunay na pinili ng ating Panginoon, sila ay mananatili hanggang sa wakas. Hindi sila susuko, hindi susurrender, hindi sila magbaback out sa paglilingkod sa Panginoon. Bagkus ang tunay na pinili ng Panginoon, sila ay magpapatuloy. Ano man po ang bagay na yan, mga pagsubok ang dadaanan mo, hardship, mga minamahal trials na ito'y makakaharap mo sa iyong paglilingkod sa Panginoon, kapatid. But still, ikaw ay mananatiling nakatayo na naglilingkod, nagpupuri sa ating Ama, sa ating Diyos na buhay, ang hari ng mga hari, ang Panginoon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang patuloy mo pupurihin dahil ikaw ay tunay na pinili ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Yes, God sees the whole story. We only see one page at a time. Nakikita lang po natin yung one page. Ito yung naging chapter ng buhay ko ngayon. Ito ang naging pahina ng buhay ko ngayon. Yes, nakikita lang natin yung one page. Pero ang Diyos, itong entire book ng iyong buhay na isinulat na ng Diyos, ang istorya ng buhay mo, mga minamahal, alam na ng Diyos kung sino ang mananatili at magpapatuloy na maglilingkod sa Kanya hanggang sa huling pagbabalik ng ating. Amen, everyone. Praise the Lord. We only see one page at a time, but God sees the entire book. Mga minamahal, we worry about today's problem because we cannot see tomorrow. Di ba? Ay nag-aalala dahil hindi natin nakikita ang bukas. Pero alam na ng Diyos, ang sabi ng ating Panginoon, hindi ka naman gugutumin eh. Minsan, kapatid, nag-worry yung mga tao. Lord, pwede ba makapag-aral nga yung mga anak, wala naman akong trabaho. Minsan, nag-worry po tayo. Pero kung minamahal, gano'n din po ako noon, nung baguhan ako sa ating mahal na Panginoon. Pero ginawa ko, kapatid, nag-ikot ako, patuloy sa ating mahal na Panginoon. Wala man akong magandang trabaho noon. Pero ngayon, ang aking mga anak ay mga professional, kapatid. Ibig sabihin, ang Diyos, ang siya may hawak ng lahat ng bagay. But God is in control. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Every chapter in
counting trials, delays, and victories fits into the perfect plan. Mga minamahal, hindi po ang plano po natin ang masusunod. Pagkos ang plano ng Diyos, ang siyang palaging dapat masunod. Amen po ba? Amen. Minsan mga minamahal, may nangyari sa Kristiyano, parang naging roller coaster sa buhay niya, ang paglilingkod niya sa Diyos. Lilitaw, lulubog. Amen. Ang sabi po, kapatid, ng Book of Proverbs, a just man falleth 7 times, but he rises up. Ang matuwid daw na tao, siya ay nalulugmok, pero siya ay bumabangon dahil siya binabangon ng ating Panginoon. Amen. Amen. Yan po kami naman. Kasi kapag pinili ka ng Diyos, babalik ka. Whether you like it or not, ibabalik ka ng Panginoon. Just like the prodigal son. Yung prodigal son, napakaganda ng buhay niya sa piling ng kanyang ama. Pero, kinuha niya ang kanyamanan, nagpakalayo-layo, inubos, kapatid. At doon po sa pintuhan po niya, mga minamahal, naubos lahat ng kanyang kayamanan. Hanggang sa siya po'y magpakain na lamang ng baboy. Maging ang pagkain ng mga baboy ay kanyang inaagawan, kapatid. Pero when he became his senses, kapatid, bumalik ang kanyang katinuan. Ang sabi niya, doon sa aking ama, ang dami niyang katulong, pero hindi siya naghihirap na kagaya ko. Anong ginawa ko niya, kapatid? Nagkaroon siya ng desisyon. Nagbalik siya sa kanyang ama. Ini-expect niya na siya parusahan ng kanyang ama o kaya itataboy ng kanyang ama. Pero mga minamahal kong kapatid, ano po ang nangyari? Pagbalik po niya, malayo pa siya, natanaw na po niya ang kanyang anak, itong ama na naghihintay sa kanya. Ang ginawa ng kanyang ama, tumakbo po siyang sinalubong yung kanyang anak, mga minamahal. Ang timano, kanya itong hinagkan, ang sabi niya, ang anak mong ito'y namatay at ngayon, siya'y muling nabuhay. Nangyari siya dati. Plano yan ng Panginoon. Amen? Ang sabi ko nga, kapatid, na ang buong kwento o istorya ng buhay po natin, yan po ay tinapos na isinulat ng Panginoon. Tinapos na po yan. Tapos na, kapatid. Alam po niya kung sino ang manunumbalik sa kanya. Ngayon sa kanyang pagbabalik, kapatid, ano nangyari? Nakita na kanyang kapatid. Nagselos at ayaw mong pansinin yung kanyang kapatid. Mga naman. Bisang gano'n na nangyayari sa mga Kristiyano. Di po ba? Yung ama na nasa langit, tinanggap ng mainam at masaya yung anak na nawala. Pero yung kapatid, ipe-persecute ka. Uy, nandito na si sister. Uy, nakapantalon na. Uy, buntis na. Uy, nakasiyete na. No. Mga minamahal, huwag kang mag-judge. Amen po ba? Amen. Huwag mong tignan ang nangyari sa kapatid mo. Ang importante, kung siya ngayon ay nanumbalik sa ating Ama na nasa langit. Minsan yan ang problema, mga minamahal. Ang ating Ama na nasa langit, kapag ikaw ay nanumbalik sa Kanya, ikaw ay na-welcome sa ating Ama na nasa langit. Pero ang nakakalungkot, kapatid, yung mga nandoon na kapatid mo sa Panginoon, gagamitin ngayon ang mga salita ng Panginoon. Hallelujah, ganon. Huwag ganon, kapatid. Judge not, that you will not be judged, said the Lord. Amen? Amen. Ang Diyos lamang ang siyang may hawak ng lahat ng bagay. At ang Diyos ang siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay na yan, nangyaring masama sa buhay mo, pinahintulutan yan ng Diyos. Nangyaring mabuti sa buhay mo, pinahintulutan yan ng Panginoon. Anong sabi ng Romans chapter 8 verse 28, mga minamahal? Anong sabi po dito, kapatid? At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila, ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga minamahal, yun po, ibig
sabihin niya, mga minamahal, ang lahat ng bagay ay pinahintulutan niya ng Diyos. Kapatid, ngayon, sabi ko nga, mga minamahal, nangyari sa akin, naging politician ako. Ngayon, pinagsisihan ko, kapatid, yung mga nagawa kong kalokohan, kapatid. Ang sabi ko, buti nang hindi na ako naging politician. Buti nang hindi na ako naging kapitan, hindi na ako naging municipal councilor, hindi na ako naging vice mayor, at ngayon ay naging city councilor naman ako. Gusto ko kahit na wala na po yan, kapatid. Kung ang aking kaluluwangan ay mawala, kapatid, sa paglilid ko sa Panginoon, anong pakinabang po? Wala po, kapatid. Amen po ba? Amen. Pero lahat po na yan, ang mga bagay na yan, ay pinahintulot ng Diyos. Bakit po? Dahil kung minamahal, nung ako'y vice mayor, masyado akong naging pasaway. Nakakayaman sa aking beloved sweetheart. Pero kung minamahal, nagbalikan yung mga kahinaan ko. Bakit? Nagkaroon ako ng backsliding spirit. Now, ngayon, yun ay pinahintulot ng Diyos. At ngayon ay aking itinuturo sa inyo bilang living testimony na huwag na po ninyong gawin ang aking ginawa. Anong aking ginawa? Imbes na ako'y maglingkod sa Diyos, imbes na ako ay umattend ng Sunday service, nandun ako sa mga patay, nandun ako sa mga bibig ng mga patay, para makita ako ng mga tao upang maging visible ako para sa paghabol ko ng mayor, mga minamahal. Ako ay kanilang iboboto dahil nakikita ko palagi. But I want to say this, I was wrong. Ako'y nagkamali. Bakit? Pinili ko ang kalooban ng tao, hindi ang kalooban ng Diyos. Kaya ngayon, sinasabi ko sa inyo, bilang inyong mga ngaral, kapatid, huwag na po susubukan pa umalis sa presensya ng Panginoon. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka sa Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Mga minamahal, ang sabi po, kapatid, hallelujah, ng banal na kasulatan ng minamahal sa Book of Hebrews, ang sabi po doon, mga kapatid, Jesus Christ is the author and the finisher of our faith. Ano ibig sabihin nun? He's the author. Kapag sinabing author, siya ang nagsulat. Kapag ang author, isinulat niya yung kwento, kapatid, tatapusin niya yung kwento. Ang Diyos naman ay ganito. Ang sabi niya, He is the author and the finisher of our faith. Siya ang nagpasimula at siya rin ang magtatapos ng ating pananampalataya. Because your entire story was already written by our Lord Jesus Christ. Amen? Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, kahit po'y narito, minamahal ko pa din, hindi na sa kanilang atin. Hindi dahil sa ako'y naging counselor ninyo, mga minamahal. No! Pagkus kayo ay narito, kapatid, dahil tayong lahat ay pinili ng ating Diyos na buhay. Kaya ang sabi po ni Pablo, mga minamahal, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, mga minamahal, na huwag daw po tayo, kapatid, hallelujah, na tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag makilos, kapatid. Ang sabi po niya, kaya nga mga minamahal, kapatid, magpakatatag kayo. Amen. Kasi, kaya sinabi ito ni Pablo, mga minamahal, na tayo magpakatatag dahil tayo po ay nasa process. Nasa process po tayo ng sanctification. Na tayo pinapag-ibanan ng Panginoon. Remember, na tayo po ay justified na po. Ginjustify na po tayo. Inaringgan na po tayo ng Panginoon. Ngayon tayo po ay nasa proseso ng sanctification ng ating Panginoon. At ang sanctification process nito, ito'y nagsimula magmula ng tanggapin mo, magmula ng paglingkuran mo, magmula ng ikaw ay sumpalataya, magmula ng ikaw ay tinawag ng Panginoon, hanggang
hanggang sa huling hininga ng buhay mo, kapatid. Pinapagimbalan ka ng ating Panginoon. Kaya huwag ka, kapatid, hallelujah, tumigil na magsisi araw-araw. Manalangin sa ating Panginoon upang ikaw ay lilinisin ng Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, mga minamahal, hallelujah, be holy, for I am holy. Banal ang ating Panginoon. Kaya tayo po'y maging banal. Dahil sabi ng Biblia, without wrinkles and spotless, will be brought to heaven. Amen? Amen? So, paano ka maging banal? Hindi sa iyong sarili, kapatid. Bagkus, ang sabi ng Biblia, ito'y tinatawag na double imputation, kapatid. Yung righteousness ng ating Panginoon, ito ay kanyang ibinihis sa atin. Pakasalanan po tayo, even today, even I and my family, at maging mga lahat ng tumatay sa pulpito, maging si beloved Pastor Willie, Brother Jovan na narito, mga mahal, tayong lahat ay makasalanan sa harap ng Panginoon. Pero kapatid, nagiging righteous lang po tayo dahil isinuot ang katwiran ng ating Panginoong Jesucristo sa atin po, mga minamahal. Hindi na nakikita ng Diyos Ama ang ating pong mga kasalanan, bagkus ang nakikita niya ngayon, yung katwiran ng ating Panginoong Jesucristo na ito'y ipinasuot niya sa bawat isa sa atin. Amen? And blessed, praise the Lord. Teka, Brother Noel, di ba, sabi mo, hindi sa iyong mabubuting gawa na ikaw ay maligtas. Ibig sabihin ba, ngayon tinanggap ko lang, Panginoon, ako ngayon ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, pwede na pala ako magkasala? No. Hindi yan sinabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, Romans chapter 6, verse 1 and 2. Last verse, mga minamahal. Ano ang sabi po dito? Ngayon na tayo po'y nasa biyaya ng Diyos, pwede na ba tayo magkasala? Hindi. Hindi. Kasi tinanggap mo nga ang biyaya ng Diyos eh. Kami kapag ikaw ay patuloy na nagkasala at hindi ka na naglingkod sa Panginoon, ano ang kwenta, kapatid, ng biyaya o yung regalo? Ibig sabihin nun, yung regalo, para bagang tinanggap mo yung regalo, pagkatapos ng minaman, isantabi mo lang, wala ka nang ginawa, pinabayaan mo, kakalimutan mo nga kung saan mo inilagay, ibig sabihin, kumusta yung regalo ng Diyos sa iyo? Yung kaligtasan mo, minamahal, yan ay binigay sa iyo ng ating Panginoon. So, kailangan pangalagaan mo ngayon yung kaligtasan na ibigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen! Ano sabi ko kapatid ng Romans 6:1? Ano ba ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? Are we continue sinning? Ang sabi ko niya. Anong kanyang sagot? Huwag nawang mangyari. So, hindi po lisensya, hindi permit na tayo gumawa ng kasalanan. Ngayon, pinagkant natin ang biyaya ng Diyos. Remember, wala na po tayo sa ilalim ng kautusan. Wala na tayo sa Old Testament. Nasa New Testament po tayo. Nasa love and grace po tayo ng Panginoon. Pero hindi po ito permit o lisensya na babalikan po natin yung ating dating ginagawang kasalanan. Sabi po niya, mga minamahal, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? Sagot, huwag nawang mangyari. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga minamahal, meron po tayong Holy Supper at dito po na po tatapusin at hindi na po tayo awit po, kapatid, yung palagi ginawin. Awit na po tayo kagad, kapatid, yung patungkol po sa ating pong pag-take ng ating pong Holy Supper dahil nabos na po tayo ng oras, mga minamahal. Tayo po natin yung umawit, kapatid, habang dinidistribute ang katas ng ubas na sinisimbolo ng dugo ng ating Panginoon at ang tinapay na sinisimbolo ng katawan ng ating Panginoon.
Mga minamahal, ano pong sabi po dito ni Apostol Pablo? Sa 1 Corinthians chapter 11, verse 26, sabi po dito, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at tinabi ninyo ang sarok, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng saro sa Panginoon na di nararapat ay makakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapos siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. Mga minamahal, nagsabi po, bago po tayo mag-take ng Holy Supper, atira po munang salisikin ng ating mga sarili, ang ating mga puso, na tayo po mga minamahal ay humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay makasalanan ng minamahal. Kagaya kapatid, ng isang publikano o maniningil ng nung sinunalangin sa templo, sabi niya sa ating Panginoon, Lord, have mercy on me, for I am a sinner. Kahambagan mo ko, Panginoon, dahil ako'y makasalanan, sabi po niya. Yun ang gusto ng ating Panginoon, na tayo po'y magpakubaba, katulad ng ating napag-aralan sa ating Bible study, mga minamahal. Na ang Diyos ay nagpakumbaba. Gusto rin ng ating Panginoon bilang kanyang mga anak, tayo rin po ay magpakumbaba, kapatid. Hallelujah. Tayo po lang tayo magsisi, mga minamahal. Amang Diyos na mga pangyari sa lahat, mga Panginoon. Sa mga sandaling ito, Diyos, kami po ay humihingi ng iyong kapatawaran. Inaamin po namin, Panginoon, na kami po ay makasalanan. Inaamin po namin, Panginoon, na hindi po, Diyos, sa mga kahinaan na palagi namin nagagawa, O Diyos, na hindi po naayos sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami, Panginoon, upang kami po ay maging karapat-dapat sa aming po pag-take ng aming pananahapunan ito. Pagpalay mo, Diyos, ang bawat isa, lahat po ng aking mga kapatid na narito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hawakan po natin mga minamahal ang tinapay na sinisipulo ng katawan ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, kapatid, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay lumampot ng tinapay, at ang siya'y magpagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa atin. Atin mo kayo ng tinapay. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ito sa tuwing kayo magsiinom sa pag-alaala sa akin. Amen. Praise God. Hallelujah.